Huwag bibitiw, manatili. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 19, verses 25 to 30, and I read it for you. Meanwhile, standing near the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour, the disciple took her into his own home. After this, when Jesus knew that all was now finished, he said, in order to fulfill the scripture, "I am thirsty." A jar full of sour wine was standing there, so they put a sponge full of the wine on a branch of hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the wine, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. Isa po sa mga katangian ng isang tunay at tapat na ina ay hindi siya nang iiwan ng anak. Iyan po ang ating nakita sa buhay ng Birheng Maria, ang ina ng Diyos. Sa umpisa pa lamang, nang natanggap niya ang balita sa Anghel Gabriel na siya ang magiging ina ng Diyos, naging tapat siya at inialay niya ng buong buo ang kanyang sarili. Your will be done. Ang kalooban ng Diyos ang matupad. At habang lumalaki ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay tapat at ibinigay niya ang lahat-lahat para sa pagpapalaki ng batang Jesus. At ngayong araw na ito, ngayong kapistahan ng naghihinagpis na ina ng Diyos, Our Lady of Sorrows, napakinggan po natin sa Ebanghelyo kung papaanong si Maria ay nanatili hanggang sa kamatayan ng kanyang anak. Ang pananatili ay isa sa mga mahirap na yatang hanapin sa mga panahon ngayon. Pero may mga tao na nananatili dahil sila ay nagmamahal. Marami ang marunong magumpisa, magsimula, pero hindi naman nagiging tapat at agad namang sumusuko o bumibitaw. Yan po ay makikita hindi lamang sa larangan ng relasyon, kahit sa business, sa pag-aaral, sa anumang aspeto ng ating buhay. Napakahalaga ng pananatili at hindi pagbitaw. Isang matingkad na karakter ng Panginoon ay ang nananatili siya at hindi siya bumibitaw sa atin. Kung babasahin po natin ang buong Biblia, sa Lumang Tipan hanggang sa Aklat ng Pagpapahayag, makikita natin ng isang Diyos, ang Alpha, ang Omega, na hindi bumitaw sa kanyang piniling bayan, hindi bumitaw sa atin, at magpasa hanggang ngayon, araw-araw nating nararanasan at nakikita ang mga kamay ng Panginoon na nagtutulak sa atin at nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Mapag-arugang Panginoon, hindi pabaya, hindi nangiiwan. Ngayong araw na ito, atin pong tingnan ang halimbawa ng Birheng Maria. Kahit naghihinagpis, hindi siya sumuko, hindi siya nang iwan. Sinalamin niya ang karakteristiko ng Panginoon, isang Diyos na hindi nangiiwan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa pagmamahal na inyong ipinapamalas sa aming buhay. Nawa hindi po kami mang-iwan, kung papaanong hindi niyo po kami pinapabayaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. O kaya sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.